Basahin natin doon sa Efeso 4:12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa ikasasakdal ng mga banal. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong nakakita natin dyan sa talatang yan? Sa isang literal na pagbasa na binasa natin. Na ang mga pinabanal ng Diyos ay dapat maging sakdal. Ngayon, mag-iisip ka, bakit tinawag na banal? Pero mukhang hindi pa sakdal, sapagkat sinasabing sa ikasasakdal ng mga banal. Sapagkat yung English na perfecting sa King James Version ay tinranslate sa Griego na ang ibig sabihin ay i-equip, armasan, bihisan, ihanda. Kung inyong maaalala sa ikalawang Timoteo 3:17, sinasabing, at ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Na alin? Na tinuruang lubos. Kaya nga, pagka binasa natin to sa ibang salin, na may pagkakahawig sa original, sinasabing, for the equipping of the saints. Para sa pagsasanay ng mga banal. Para sa paghahanda ng mga banal. Kung kaya't yung kasunod ay magigets natin na ganito, saan ihahanda? Para sa gawain ng ministeryo. Kaya mababasa natin sa Tagalog ito. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod. Hindi lamang ang mga espiritual na kaloob na binanggit sa verse 11 ang gagawa ng ministeryo. Bakit? Sapagkat sinabi dito na yung paglilingkod na yan ay mauuwi sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Nabasa doon. Sa paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ngayon, pag bumunta ka doon sa verse 16, makikita mo na ito palang buong katawan ni Kristo sa makatuwid bagay ang iglesia ay nagtutulungan ang bawat bahagi sa ikatitibay ng katawan. Basahin natin. Na dahil sa Kanya, ang buong katawan, anong katawan? O yung katawan ni Kristo, ang iglesia, na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kung kaya't, una, dahil sa grammar na structure ng verse 12 at yung kabuuang konteksto ng Ephesians 4 na tinutukoy na bawat Kristiyano ay dapat maging handa sa gawain ng paglilingkod. Sapagkat bawat isang Kristiyano ay may tungkulin na patibayin ang kanyang iglesia. Yan sinasabi ng talatang 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa Tagalog, para sa ikahahandang lubos, sa ikamamature ng mga Kristiyano. Para ano? Para sila'y maging handa sa gawain ng paglilingkod.
At itong paglilingkod na kanilang pinaghahandaan ay siyang magiging instrumento ng Diyos para patibayin ang iglesia. Ngayon, mahabang preaching ito kung tutusin, sapagkat marami tayong kailangan sagutin patungkol sa bakit kailangan ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos at bakit kailangan ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay may mga kapangyarihang galing sa banal na Espiritu para maihanda nila ang mga miyembro na maglingkod sa Diyos, and thereby makapagtulong-tulungan tayo na ang iglesia ay mapatibay. Isang usapin yan. Pangalawa, ano ang katangian ng mga kahandaang ng pagiging handa ng Kristiyano? Paano mo malalaman na ang Kristiyano ay handa na maglingkod sa Diyos? Pangatlo, pwede rin natin pag-usapan diyan. Bakit inahalin tulad at paano inahalin tulad ang iglesia sa isang katawan? Ang katawan ni Kristo. At marami pa. Pero ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay yung pagiging banal. Sapagkat sinabi rito, ang ihahanda ng mga ebanghelista at mga pastor at mga guro ay mga banal. It narrows that qualification. Hindi mo pwedeng ihanda sa gawain ng paglilingkod ang sino mang tao. Hindi lahat ng tao ay pwedeng turuan sa ministeryo. Sapagkat sa binasa natin, ang intensyon na pasakdalin ay yung mga pinabanal ng Diyos. Hindi yan for the perfecting of everyone. Hindi. Hindi to basta for the perfecting of the men and the women of the church. No? Hindi para pasakdalin ang mga matatanda at hindi para pasakdalin ang mga bata. Anong sinasabi diyan sa banal na kasulatan? Para pasakdalin ang mga banal. At yan tayo mag-focus ngayong umaga, galing din sa Ephesians. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maunawaan ang mga bagay na ito. Tulungan tayo. Pag pinag-usapan ng kabanalan sa iglesia, hindi tayo mag-uumpisa sa ating sarili. Alam natin yan. Lagi tayo mag-uumpisa sa Panginoon natin. Na siya lamang ang banal at walang kapintasan at walang pagkakamali sa kanyang pagkadiyos. Sinabi ni Pedro sa mga Kristiyano, ang tumawag sa inyo ay banal. Ang tumawag sa atin ay banal na Diyos. Anong ibig sabihin ng banal na Diyos? Ay Diyos na walang kagaya, walang katulad. Pag pinag-usapan sa Biblia, yung kabanalan ng Diyos, ang pinag-uusapan natin, ang tinutukoy ng Biblia, na walang kagaya ng Diyos. Pumunta tayo sa Exodo. Pumunta tayo sa Exodo 15:11. Exodo 15:11. Sinong gaya mo, o Panginoon, sa mga Diyos? Sinabi ng mga Israelita, sapagkat galing sila sa Ehipto. Alam mo, sa Ehipto, ang daming Diyos-Diyosan. Yung 10 salot ay nakatutok sa kanilang 10 Diyos. At ang pinakahuli nilang Diyos na pinagkitaan ng Panginoon ng kapangyarihan niya, itong si Paraon, sapagkat ang Paraon ay Diyos din sa Ehipto. Nang pinatay ng Diyos yung anak ni Paraon. Pero sinabi rito, sinong gaya mo, o Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo na maluwalhati sa kabanalan?
nakasisindak sa pagpuri na gumagawa ng mga kababalaghan. Alam mo, minsan hindi natin maintindihan yung mga kolektor. Minsan bumibili sila ng napakamahal na bagay, pero pag tinignan natin, parang wala namang kakwenta-kwenta. Sasabihin, ba't ang mahal niyan? At ang sasabihin nila, alam mo bakit mahal yan? Rare kasi yan. Alam mo, sa buong daigdig, 10 piraso lang yan. Binili ko yung isa. Mataas ang halaga kapag limited edition. Diba? Now, pag tinignan natin yung halaga ng Diyos, sabi ng Biblia, walang kagaya ang Diyos. Nag-iisa lang ang Diyos. Kung kaya't kahit pagsamasamahin natin, ang lahat ng mga dakilang bagay sa buong universo, hindi yan makakapantay sa halaga ng Diyos. Kung kaya nga sa Hebrew, ang salita ng glory ay nanggaling sa salitang kabod na ibig sabihin bigat, the weight of God. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay yung bigat ng Diyos, yung halaga ng Diyos. Na mahalaga ang Diyos sapagkat wala siyang katulad. At this moment, kung ang Diyos mamamatay, mamamatay tayo lahat. Sinasabi sa banal na kasulatan that He uphold all things by His power. By the word of His power, iniingatan ng Diyos ang lahat ng bagay. Tanging nag-iisa ang Diyos na walang gumawa sa Kanya. Samantalang ang lahat ay may gumawa, ay may lumalang, sa Diyos walang lumalang. Kaya nga ang pangalan niya ay simple lang. Ako ay si ako nga. Sinabi niya kay Moises. Nagtanong si Moises, anong pangalan mo? Sabi ni Moises. Sabi niya kay Moses, ako ay si ako nga. Kung ano ako, yun ako. Sa Diyos walang nakalipas. Lagi siyang palaging present. Ako ay ako. Hindi na sinabing ako ay naging ako. O ako ay magiging ako. Hindi. Palaging ako ay ako. Natutunan ng tao na maglagay ng mga nuclear power sa mga submarine. Kung kaya't kahit 10 taon na hindi umangat ang submarine para maglagay ng gasolina o maglagay ng kuryente, meron silang power. Kaya lang aangat sila sapagkat kailangan nila ng pagkain. Na-harness na ng tao ang walang katapusang kapangyarihan. Totoo. Kaya na nilang ilagay ang araw sa kanilang kamay sa maliliit na bagay. Parang ganyan ang nuclear power. Ang kapiraso ng araw sa kamay ng tao. Kaya lang, kahit pa ilang libong taon yan, may panahon na yan ay mauubusan ng lakas. Kahit ang araw na pinanggagalingan natin ng buhay, mauubos ang lakas isang araw. Kaya nga, di ba, may mga supernova. Ang mga bituin ay namamatay. At gumagawa ng black hole sa universe. Pero ang Panginoon ay merong hindi nauubos na enerhiya at kapangyarihan. Kaya nga, lahat ng bagay ay may uri, may classification. Tayo, tao. Si Miming ay pusa. Si Miguel, si Gabriel, at maging si Lucifer, anghel. Pero ang Diyos, siya lang ang Diyos. At yun ang pinanggagalingan ng kanyang kaluwalhatian. Yun ang pinanggagalingan ng kanyang kaibahan sa atin. Lahat tayo may katawang mawawasak.
At minsan yung ating pagiging laman, parehas natin ang aso, ang hayop. Kaparehas natin, pag hindi tayo kumain, mamamatay tayo, sila rin, pag hindi kumain, mamamatay. Halos parehas. Kaya nga may mga scientifico nagsabi, galing tayo sa unggoy. Kasi maraming pagkakahawig ang tao sa unggoy. Minsan hindi lang sa traits, minsan pati sa mukha. Kaya lang, pagka pinagkausapan, ang pagka-Diyos ng Diyos, siya lang ang nag-iisang banal. Pure Spirit. Good Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Ngayon magsasabi, Pastor, bakit sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay nilalang sa wangis ng Diyos? Of course, it's common sense na hindi tumutukoy yun sa physical na katawan. Dahil unang-una sa lahat, ang Diyos ay hindi ginawa sa alabok. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, nang hiningahan niya ang tao sa ilong, ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Iba ang kaluluwa ng tao, in the sense na ang kaluluwa ng tao may personalidad. Hindi kagaya ng hayop na ang hayop ay meron lang siyang trait na dahil sa kanyang biological na pagkapusa, pagkaaso, pagkaisda. Pero ang tao, kung gaano karami ang tao sa daigdig na to, ganun karami ang ugali na pakikisamahan mo iba-iba. Unique. At Diyos lang ang nagbigay sa atin ng personalidad. That's why ang tao is a combination ng material at spiritual na bagay. Sapagkat ang kaluluwa ay spiritual na bagay. Kaya nga, pinaniniwalaan ko sa banal na kasulatan, lahat ng ginagawa ng tao spiritual. Bakit? Nanggagaling yan sa kaluluwa, sa personal. Bawat desisyon na ginagawa ng tao, nagmumula yan sa kanyang puso. Bawat salitang nanggagaling sa bibig, bawat kanyang gagawin, gusto man niya o hindi niya gusto, umayaw siya o gumusto siya o lahat ng gagawin ng tao na desisyon, nanggagaling yan sa kaibuturan na kung sino siya. Kaibahan sa pusa, sa aso. Isipin mo, nagka-interest ako sa mga pusa. Minsan nahanap ko sila sa Google. Napag-alaman ko na minsan pagkaalagang-alaga mo yung pusa, napagkakamalan kanya na magulang kanya. Totoo. Kung anong ginagawa ng tao sa bahay, ginagaya ng pusa. Pero ikaw, kailan mo napagkamalan na ang nanay mo, Chonggo? Hindi ba hindi? Kailan mo napagkamalan na ang tatay mo, aso? Hindi. Because inherent sa atin ang pagkakaroon ng personalidad. Ang Diyos ay may personalidad. Hindi ba? Kaya nga, maaaring sabihin natin na ang laman na ito ay pwedeng maging bunga ng biological processes. So, sabihin natin, bigyan natin ng benefit of the doubt itong kahangalan ng mga scientists na hindi naniniwalang may Diyos. So, sige, sabihin natin na yung bato naging laman. Pero paano mo ipapaliwanag ang uniqueness ng personalidad ng tao? Diba? And that, yung ibig sabihin, and that man becomes a living soul. Hindi lang tayo buhay. Buhay na buhay. Yung pusa, buhay. Pero what kind of life? Hindi kagaya ng buhay na makikipag-interact sa Diyos. Dizi, ayun, ba tayo napunta dyan? Because yung uniqueness natin, sabi ng banal na kasulatan, it reflects the glory of God. Ngayon, marami tayong pag-uusapan tungkol sa theology. Sino ang Diyos? Pero pinag-uusapan natin ngayon patungkol sa kapanalan ng Diyos. That God is holy because wala siyang kagaya.
Kaya nga alam mo, sinabi ng Bible na ang ating pag-iisip hindi kagaya ng pag-iisip ng Diyos. At ang ating mga lakad ay hindi kagaya ng lakad ng Diyos. And the reason because hindi natin pwedeng paratangan ng kasamaan ng Diyos samantalang siya ang nagdidikta kung anong mabuti at masama. Hindi natin pwedeng sabihin na nagkamali ng desisyon ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng kung ano ang tama para sa Kanya. And I don't think na binibigyan niya ng emphasis na maintindihan ng mga Christians sa mga churches. That's why sinabi ng Bible, as He which hath called you is holy, so be holy in all manners of conversation. Now, because of that, nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nawala na yung inherent na kabanalan ng tao na galing sa Diyos. Doon mag-iisip ka, pambihira ang Panginoon. No? Isipin mo. Kumagat lang ng pinagbabawal na bunga, makasalanan na agad. Sabihin natin, kung ako siguro yun, pagbibigyan ko ng pagkakataon si Adan. Kung ako siguro, bibigyan ko ng isang chance si Eva. Kung ako siguro, baka, total, mabait naman ako bilang Diyos. Kaya lang, ang hindi natin na-recognize doon, yung standard ng Diyos ng kabanalan is yung kanyang pagiging perfect. Kaya pagka sinabi ng Diyos, yun. Anything that deviates from that will be sin. Kahit na kasing simple lang yan ang huwag kang kumain, tsaka kumain ka. At sinabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng pagkakasala ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Hence the doctrine of the original sin, na bawat tao na dumarating sa sanlibutang ito ay pinaglihi sa kasalanan. Psalms 51 verse 5. Kahit si David ay nagsabi, I was shapen in iniquity, and in sin had my mother conceived me. Bawat nilalang na pinapanganak sa daigdig na to ay patay sa kasalanan. Hiwalay sa Diyos. Kaya nga't kung hindi tumawag ang Diyos ng mga tao nung unang panahon, magpapatuloy sila sa kanilang kasalanan. Kagaya ni Noah. Kagaya ni Abraham. Kung hindi pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban at plano na sa dinami-dami ng tao, bakit si Abraham? At mula kay Abraham si Isaac, kay Isaac, si Jacob, ang tao magpapatuloy sa kasalanan. At kung hindi ipahahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan sa forma ng kautusan, walang idea ang tao patungkol sa kung ano ang kabanalan ng Diyos. Nagkaroon ngayon ng batayan sa harapan ng Diyos kung paano ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, which is sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa tao, ano bang sinasabi sa kautusan? Kaya lang, dahil ang tao ay isang spiritual na nilalang din at malaya sa kanyang sarili, at dahil sa ating likas na pagiging makasalanan, lahat ng gagawin ng Diyos, siguradong meron tayong palusot. Kung kaya't kahit ilagay ng Diyos ang kautusan, hahanap tayo ng daan kung paanong nasusunod natin ang gusto natin at the same time nasusunod natin ang gusto ng Diyos. Kaya noong unang panahon, ang mga tao naghahandog, relihiyoso, pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos.
Na itong taong ito na nagsabi sa Panginoon, Panginoon, nasunod ko ang lahat ng kautusan simula pagkabata ko, ay nakita ng Panginoon ang kanyang mga ginagawang pag-aabuloy, pag-ikapo, pagtulong sa mga mahihirap ay panlabas lamang. At hindi bukal sa loob. Sapagkat ito'y para sa sarili lamang. Nang sinubok siya ng Panginoon, sige, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. At nalungkot ang mayaman sapagkat siya'y sobrang mayaman. Kung kaya't sinabi ni Moises noong unang panahon pa, at bibigyan kayo ng Panginoon ng bagong puso. Tutuliin ng Diyos ang inyong puso upang inyong mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso. And I remember that from Deuteronomy 30 verse 6. As early as in the Pentateuch, the first 5 books, as early as that, inisip na ni Moses na walang ibang remedyo para ang tao ay magmahal sa Diyos. Ito lang, kung babaguhin, kung tutuliin ng Diyos ang puso ng tao. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. As early as the Pentateuch. Na later on ipinangaral ng mga propeta kay Ezekiel, kay Jeremiah, na ang bagong tipan will be predicated sa pangako na papalitan ng Diyos ang puso ng tao. Babaguhin ng Diyos ang puso ng tao. Pero si David ay meron na rin si David na pagdanasa tungkol sa bagay na yan. Nung sinabi niya sa Psalms 51, likhaan mo ako Diyos ng isang malinis na puso. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Na ang malinis na puso ay kahit kailan hindi gagawin ng makasalanang tao. Ito ay nililikha lamang ng Diyos sa pamamagitan ng isang tunay na espiritong mapagpakumbaba at mapagpasakop sa Diyos. Si Haring David na mayaman, sabi niya sa Diyos, hindi mo ko hinahanapan ng anumang handog sapagkat kaya ko yung ibigay. Hari, hihingaan mo ng handog para sa kasalanan, ilang baka ba ang gusto mo, O Diyos? Ang daming baka ng Haring David. Ilang offering ang gusto mong ibigay ko para mapatawad ang aking kasalanan? At ang sabi ng mayaman, marami akong pera, ibibigay ko na yung kayamanan ko. Pero sinabi ng hari, hindi mo ko hinahanapan ng anumang handog sapagkat kaya ko yung ibigay, sapagkat ang handog sa Panginoon ay mapagpakumbabang puso. Awit 51, talata 17. O 16, sapagkat hindi ka nalulugod sa mga hain, na kung dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Bumanggit din ang propeta. Si Mikas o si Oseas, masabi niya, ibibigay mo ba yung mga anak mo para maging handog sa Panginoon? Anong mapapala ng Diyos kung maghain ka sa Diyos ng langis na parang ilog sa dami? Pakinggan mo ito, o tao. At kung anong hinahanap sa iyo ng Diyos, na iyong mahalin ang kanyang kahabagan,
na iyong mahalin na gumawa ng matuwid at ikaw ay lumakad na may pagpapakumbaba kasama ng iyong Diyos. Nasaan yan? Mikas 8. Nagkakamali. Masarap basahin itong mga talatang ito. 6:8. Basahin natin sa talatang 6. Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon? At iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos. Paroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ang gulang? Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang 10,000 ilog na langis? Dami Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang at ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Kanyang ipakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Purihin ang Panginoon. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ka ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Akala ng mga Israelita, sapagkat meron silang mga sakramento sa kanilang mga handog sa Diyos, matuwid sila sa harap ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Ano sabi ng Biblia? At ipapakita sa iyo ng Panginoon kung ano ang mabuti. Nagsabi ang Panginoon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti. Ang Diyos lang. Anong ibig sabihin? Na ang kabutihan ng tao ay ibibilang lamang sa kanyang mabuti kung ang Diyos ang magpapakita sa kanya ng mabuti. Hindi magiging mabuti ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagmamataas sa Diyos. Sapagkat ipinapakita sa iyo, o tao, kung anong mabuti. Ipinakita niya pa sa kabutihan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang kabutihan ng Diyos. Ang mabuting pamumuhay ni Kristo, yan ang mabuti. Yung mabuting aral ni Kristo, yan ang mabuti. Yung mabuting kamatayan ni Kristo sa kanyang sarili at para sa mga taong dinala niya sa Panginoon. Yan ang kamatayan. Maraming taong itong namatay na makasalanan, pero isa lang ang namatay na matuwid, si Kristo. Nasusulat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit ako, kung ako'y mamamatay sa daigdig na to sa edad na 50, 60, alam kong mamamatay ako dahil sa aking kasalanan. Pero isa lang ang namatay, hindi dahil sa kasalanan, whether it be sa kanyang pisikal, ni sa kanyang kaluluwa, ni hindi sa kanyang espiritu. Si Jesucristo lang ang namatay na matuwid. At ipinakita ng Diyos sa atin, yan ang matuwid. Tayo, mamamatay tayo basta makikinabang tayo. Kakapit tayo sa patalim basta makikinabang tayo para sa sarili. And it is ironic, mamamatay tayo para sa sarili natin. Mamamatay tayo para sa sarili natin. Ironic. Pero isa lang ang namatay na hindi para sa kanyang sarili. Yan ang mabuti. Ang harapin sa harapan ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan ng walang pagrereklamo. Naalala ko yung nakapako sa krus. Sabi ng isa, kung ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo kami. Pati sarili mo, pati na kami.
At ang sabi ng isang makasalanan, hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Etong mga pinagdadaanan natin, etong pagkapako natin, nangyari to dahil sa ginawa natin. Naisip ko na yung taong yun, hindi na siya umasa na ililigtas siya ni Kristo sa krus sa kamatayang pisikal. Hindi na sinabi, Jesus, tinatanggap ko naman na itong kamatayan ko na to, itong pagkapako ko na to, dahil sa kasalanan talaga ako, magnanakaw talaga ako, baka pwedeng ibaba mo ko rito. You see? Hindi yun ang kanyang sinabi. Inaamin ko naman na makasalanan ako, pero baka pwedeng wag na akong parusahan ng Diyos. Hindi ganun na sinabi ng tao nakapako sa krus. Alam niya na that moment mamamatay siya. At walang ibang daan, mamamatay siya. Pero ang kanyang pinagmalasakitan, yung kanyang kaluluwa. Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. At siya'y tumutukoy sa muling pagkabuhay ng mga patay. Di ba? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, "The time cometh that the dead will hear the voice of the Son of God, at ang mga mabubuti ay lalabas sa kanilang mga libingan tungo sa buhay na walang hanggan. At ang mga masasamang tao ay lalabas sa kanilang mga libingan para sa hatol na walang katapusan." Ibilang mo ko sa iyong katapatan. Ibilang mo ko sa iyong katuwiran. Sa panahon ng mga matutuwid, tawagin mo rin akong kabilang ng mga matutuwid. Tinatanggap ko yung parusa sa lahat ng aking kasalanan, pero kahabagan mo ang aking kaluluwa. Ang gandang pananampalataya. Mga Kristiyano, gusto nila ng pagpapala ng Diyos, pero hindi nila haharapin yung consequence ng kanilang mga pagtalikod sa Panginoon. Gusto nilang alisin yung physical na parusa. See? And it's so sad. Kaya pinag-uusapan natin ngayon is about the holiness of God. Kapag kinilala natin yung pagiging tama ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin i-recognize yung pagiging mali natin. Otherwise, tama tayo parehas ng Diyos. Diba? Kaya nga ang Kristyanismong ipinangangaral ng Biblia ay hindi basta theology. Ito ay paraan ng pamumuhay. Ulitin natin na ang Kristyanismo na itinuturo sa Biblia ay hindi basta relihiyon at doktrina. Ito ay paraan ng pamumuhay, paraan ng pag-iisip, paraan ng pagnanasa ng sinabi ng Panginoon na hindi ka mababago sa pamamagitan ng iyong basta pagsunod lang sa aral. Mababago ka sa pagbabago ng pag-iisip. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, "Be transformed by the renewing of your mind." Diba? Kaya hindi ka pipigilan ng diablo to be physically present. You go to church, basta hindi mo babaguhin ang isip mo, many years will come, just go there. Just be there. O you pray. O you read your Bible. Aral ka ng doktrina. But the mind, be transformed by the renewing of your mind. Diba? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga tao ayaw nilang isiksik sa kanilang pag-iisip ang pagkilala sa Diyos. Pero ang mga tao, ilalagay nila ang Diyos sa kanilang mga balat at sa kanilang mga kasuotan. Ilalagay nila ang pangalan ni Jesucristo sa kanilang mga tato, Jesus. O sa pintuan ng kanilang mga bahay, Jesus.
Dala-dala nila ang Biblia nila, and every Sunday, meron silang anyo ng kabanalan. But they will not allow Jesus Christ na maging hari ng kanilang isip at puso. Hence, they will never be transformed. See? Kaya nga, itinuro ng Ebanghelyo na ang kabanalan ay hindi nanggagaling sa panlabas, sapagkat kaya mong gawin yan, panlabas. Pero may isang bagay na hindi kayang gawin ng tao at ang kanyang panloob ay babaguhin lamang ng banal na Espiritu, which ay hindi ko kayang gawin sa sino man. Kung kaya't, pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, hindi na natin minamanipula yan. Ebanghelyo lang ang ipinangangaral na kung ano ang nakasulat, yun. Dahil sa totoo niyan, kahit anong bigat ng kautusan ni Kristo, at hindi ko sinasabing gagaan yan, talagang mabigat ang kautusan ni Kristo. Totoo. Na sa pamamaraan ng laman, ang laman ay mahina. Kaya lang, may kaparaanan ng Diyos na pag-aanin yan sa lahat ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo, nang sinabi ng Panginoon, "For my yoke is easy and my burden is light." Totoo. Sasabihin ng mga ngaral, sabi nila marami na silang karanasan. Nahihirapan ang mga tao lumapit sa Diyos sapagkat ang taas ng standard na pinangangaral mo. Sabi ko, no. Sapagkat ang cross ni Kristo ay magaan sa sino mang mga tunay na nabibigatan sa kanilang mga kasalanan. At nabibigatan sa sanlibutan at lalapit na kay Kristo na may pagtitiwala. Sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." But you know why? There are people na lumalapit sa Panginoon na hindi pa talaga nabibigatan sa kasalanan. They enjoy it. Still they enjoy it, kaya sila pumupunta sa church. And for the reason is that, baka sakali, pampaswerte. But still, they enjoy their sins. Hindi ganong klase ang dapat lumapit kay Kristo. Lumapit kay Kristo ang mga makasalanan na namumuhi sa kanilang mga kasalanan. At magsasabing, "What a wretched man that I am." O anong sawing tao ako. Kung anong gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At kung anong ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Ilang taon ako magiging ganito? Ilang panahon pa ako magkaaganito na alam kong gawin ang mabuti pero kasalanan ang nagagawa ko. At alam na alam ko ang kasalanan. Kaya lang, gumawa ka ng kasalanan at sa palagay mo mabuti ang nagagawa mo. Alam mo na kahit anong mabuti sa ibabaw, pag may kasalanan sa ilalim, panis lahat yun. Kaya kahit sabihin natin na kapag gusto kong gumawa ng kasalanan, mabuti ang nagagawa ko. Hindi ba may mga may mabuting bagay na ang dahilan ay masamang motibo? Kaya sasabihin ng isang taong binabagabag ng banal na espiritu na magsisi, "O anong sawing palad ako." Sawing palad ako. Sino ang magliligtas sa akin? Susuotin ko ba ang damit ng mga baptist at ako'y magiging banal na? Hindi. Gagawin ko ba yung gawain ng mga lalaki sa iglesia at mga kababayan sa iglesia at ako'y magiging banal? Hindi rin. Sapagkat ang kabanalan ay nanggagaling lamang sa Diyos, na ibinibigay niya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na nananahan sa puso ng tao. Kung kaya't sinabi sa Efeso 2, ang haba ng introduction. Babalik na tayo sa Efeso 2, bago mag-Efeso 4. Kayo'y mga patay sa kasalanan. At anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Ito ang ibig sabihin ng patay sa kasalanan.
Verse 2, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Madaling sabihin, hindi yan ang banal na buhay. Hindi yan yung pinag-uusapan sa chapter 4 na inihahanda natin, na pinasasaktal natin. No, ito yung buhay ng mga taga-Efeso bago sila naging bahagi ng katawan ni Kristo. Na sila'y lumalakad ayon sa kamunduhan ng sanlibutan ito. Anong ibig sabihin nun? Ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu, na gayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron din palang Espiritu sa sanlibutan, na gumagawa. At saan siya gumagawa? Sa mga anak ng pagsuway. Kaya nga, yan ang ibig ko sabihin na lahat ng bagay na ginagawa sa sanlibutan ito, spiritual na bagay, hindi niya lang naiintindihan. Ang pag-iimbot ay spiritual na bagay. Ang galit ay spiritual na bagay. Ang kalibugan ay spiritual na bagay. Ang masamang pagnanasa ay spiritual na bagay na ginagawa ng Espiritong ito sa mga anak ng pagsuway. At hindi nila nilalabanan. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang laman ay laging susuway sa kalooban ng Diyos. Paano mo lalabanan yung mga bagay na gusto mo? Kung ang laman ng tao at ang kalooban ng Diyos ay palaging magkakontra, kaya nga anak ka ng pagsuway kasi kumukontra ka lagi sa kalooban ng Diyos. At may Espiritu pa na nagbibigay sa iyo ng matinding pagdanasa. Paano ang tao maliligtas sa ganyang kalagayan kung hindi sa spiritual na kaparaanan sa puso? Paano? Sabi ng Biblia, for the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life is not of the Father. Isipin mo, gustong-gusto mo na gawin ang gusto mo at napapalibutan ka ng mga bagay na imbis na pigilan kang gawin yan, i-encourage ka pa na gawin ang gusto mo para lang huwag mong mahalin ang Diyos ng buong puso. At sinong lalaban yan? Paano lalabanan ng tao? Kaya nga hindi ba kapag inilagay ang disiplina ng Biblia, ang hirap? At meron pang mga magsasabi na mga mangangaral, iba yan sa sanlibutan, iba yung spiritual. Paano yan? Magbibigay ka ba ng ikapu na yung 10% ay para sa Panginoon at yung 9 ay gagamitin mo hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos? Para lang masigurado mo yung 10% ay pupunta sa simbahan, isasabihin mo na yung 90, bahala na kayo. Ang ibig sabihin ba na ikaw ay aatin ng pananambahan sa ika-7 araw, sa unang araw ng sanglinggo ay mamumuhay ka sa kasalanan sa 6 na araw? Hindi. Kaya mga kapatid, ito yung mga spiritual na bagay na bilang mga matured na Kristiyano, dapat natin nalalaman at naiintindihan na tayo ay nasa gitna ng pakikipaglaban. Kaya maalala ninyo sa Ephesians, anong chapter 6, put on the whole armor of God. Why? Because lahat ng bagay ay spiritual na pakikipaglaban. Ngayon, maaaring ang nakikita ng tao, maaaring ang nakikita natin, na yung pinanonood natin harmless, na yung iniinom natin harmless. Pero lahat yan ay kaparaanan ng dyablo na pumasok sa ating isip at puso. To say at the very least. Kaya nga, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, tayo rin naman, ganyan din naman ang buhay natin. Hindi ba? Naging ganyan din ang buhay natin. Wala tayong kaalam-alam. Kumigising tayo, kumakain tayo, umiinom, pupunta sa trabaho. Na hindi natin alam na ang daigdig pala na ito ay isang malaking templo, sana, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin alam.
Sa panahon ay nangabubuhay sa ating mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong anak ng kagalitan gaya naman ng iba. Sabihin, lahat naman ng tao may kahalayan. Totoo. Wala naman akong hinalay. Lahat naman kinausap ko ng maayos bago ko halayin. Kaya hindi ako masyado makasalanan. No, hindi ganun ang standard ng pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung basta mabuting bagay sa harapan ng tao, kung hindi yung ating mabuting bagay na ginagawa sa harapan ng isang banal na Diyos. Pumunta ka dito rin sa Ephesians 2. Pumunta tayo doon sa talatang 12. Anong ibig sabihin nun? Na kayo noong panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Hindi pala basta kasamaan ang pinag-uusapan, kung hindi yung realidad ng pagiging hiwalay kay Kristo. Sunod, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Alam mong taong walang Diyos, hindi umaasa yan sa Diyos. Ang pag-asa niyan puro dito lang sa sanlibutan. Walang Kristo. Ay, ako po yung relihiyoso dati. Oo nga, kahit anong relihiyoso mo, pinanghahawakan mo ba yung relihiyon mo na yan? O baka dahil nandiyan ka, dahil may pakinabang ka dyan, nandiyan ang mga kaibigan mo, nandiyan ang iyong mga umaasa ka na yun ang pampaswerte mo. Alam mo ba na ang Kristyanismo, malas yan sa buhay ng tao. Totoo lang. Kung mag-uusap tayo sa usapin ng mga usapang tao lang, nang simula nang tinanggap ko si Kristo, dumaan ako sa paghihirap. Sapagkat siya na rin mismo nagsabi, pumasok kayo sa makipot na daan. Kaya wag nating gagamitin ang Kristyanismo, ang relihiyon sa daan ng pagpapayaman. Bakit? Kaya ang daming mga nagpapastor-pastoran eh. Ang daming nagsisimba-simbahan. Kung kaya't hindi pinangangaral ang tuwid na ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Iniisip nila, sabi ni Pablo kay Timoteo, na ang kabanalan ay daan ng pakinabang. At ang sabi niya, lumayo kayo sa ganyan. Hindi pampaswerte ang pagiging Kristiyano. Marami tayong gustong mangyari na hindi pa hihintulutan ng Diyos simula na naging Kristiyano tayo. Kaya kung magbabago kayo ng isip, ganito gawin nyo. Tumalikod kayo sa Panginoon at huwag nyo nang hawakan ng Biblia nyo kahit kailan. Pero merong pang isang paraan, at ito yun, at ito ang madalang ginagawa ng marami. Nilalabanan nila ang tuwid na aral at naghahanap sila ng mga tagapangaral na hindi magsasalita ng mga bagay na ayaw nila. 2 Timothy 4, verse, for the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap to themselves teachers having itching ears. Kaya hindi nauubos ang relihiyon sa sanlibutan. Iba't ibang relihiyon na hiwalay kay Kristo na ang goal is para masunod ang kalooban ng tao. Gusto kong Kristiyano pero medyo worldly ng konti. Merong relihiyon para dyan. Gusto ko ng medyo Kristiyano pero medyo magical ng konti, medyo mysterious, may mga sakramento. Magkatoliko ka. Gusto ko maging Kristiyano pero medyo kailangan ng mga kasama ko medyo alta sosyedad. Gusto ko sana mayroon akong connection sa aking business. Di mag-GCF ka, mag-CCF ka. You see? Pero yung pupunta ka kay Kristo, as in you will begin zero. Yung mga bagay na akala mo, tatanggalin pa ng Diyos na akala mong meron ka. And you will begin in Christ and you will end in Christ. Look for those preaching, look for those doctrine, look for those church. At
Kung kayong mga lalaki, magpupunta kayo sa field at magtatayo kayo at gagamitin kayo ng Panginoon na magtayo ng mga iglesia, tumingin kayo sa quality ng gawa ng Diyos. And there is no other way. Una is para tayo mismo, ng mga nangangaral, ay matuto tayo sa Panginoon. At pangalawa, turuan natin ang mga tao na magtiwala sa Diyos. That's all. That's all. You see, so yun, hiwalay kay Kristo at walang pag-asa. Think of it. Sabihin mo, you're a Christian, pero hindi si Kristo ang pinagtitiwalaan mo. You're a Christian, but you will not follow His words. You're a Christian. Pero sa puso mo, nagre-rebelde ka kay Kristo. That is hiwalay kay Kristo. Diba? So yun ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 1 to 3. And then verse 4, ngunit ang Diyos, eto na, palibhasa'y mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na sa kanya'y inibig sa atin, at sabi ng tao, gusto ko yan. I like that. Alin? Yung pag-ibig ng Diyos, gusto ko yan. Buti na lang, mahal ako ng Diyos. Mahal ko rin sarili ko eh. Diba? Gusto ko yan. Gusto ko yung awa ng Diyos. Isipin mo, yung impyerno, napakainit. Dito hindi ako mabubuhay na walang electric fan at walang aircon. Sa impyerno, mainit. Maawain ng Diyos. Pero teka, gusto mo bang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos na yan? Ituloy mo sa verse 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan, in-explain na natin kung anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan. Nung tayo'y mga lumalakad sa lakad ng sanlibutan ito, nung tayo ay sumusunod sa Espiritu, na nag-enable sa atin na sumuway sa Diyos. Isipin mo, pati ang unsaved, hindi pinipigilan ng Espiritu ng Diyos. Hinahayaan, anong gusto mo yan? O sige, diyan ka. Nung panahon na ang ating mga pag-iisip at ang ating mga laman ay laban sa gusto ng Diyos, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Anong ibig sabihin? Kung talagang mahal ka ng Diyos, hindi na yan ang buhay mo ngayon. Saan ka nakakita ng patay na binuhay tapos hindi umahon sa libingan? O anong ginagawa mo dyan? Buhay ka naman. Di, lamig dito eh. You see? Mahal ako ng Diyos. Gusto ko yan. Sino bang hindi gusto ng pagmamahal? Kaya nga, sumikat ang Pilipino sa I love you virus. Na pinadala ang virus sa buong daigdig na nakalagay sa salitang I love you. Pag nakakita ka I love you, i-click mo eh. Love you. Kaya hinanap ng mga taga-US kung sino nagpasimula ng virus, nakita nila sa Pilipinas. Diba? Sa isang college yan, na computer college. You see? Sabihin ng tao, mahal ako ng Diyos, good. Pero alam mo ba ang consequence ng pagmamahal ng Diyos? Eto, hindi ka nalalakad sa takbo ng sanlibutan ito. Ayun eh. Otherwise, yung pagmamahal ng Diyos, salita lang, hindi niya ginawa sa'yo. Otherwise, sinabi lang ng Diyos yun, na kagaya ng isang manliligaw na sinabi sa'yo, mahal kita, pagkatapos na likuran ka at hindi ka na binalikan. Otherwise, sabi sa'yo ng Diyos, mahal kita, and then diyan ka pa rin sa kasalanang magdadala sa'yo sa impyerno. Diba? Kaya nga ang sabi ni Juan, ang sino mang magmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pagmamahal ng Ama. Check it. 1 John 2:15 hanggang 17. Why? Sapagkat pag nagmahal ang Diyos, kukunin niya ang tao. Hindi niya hahayaan na mahal ka ng Diyos at ikaw ay dadayain ng Espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kung anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka niya itutuwid, at kapag ka itinuwid ka niya, siguradong mababago ka. Sigurado. Ba't sa palagay niyo, ang tinutuwid sa atin ng Diyos, laman lang?
Ang tinutuwid sa atin ng Diyos, kaluluwa, espiritu. Kahit sinong taong gumawa ng mali, mahihirapan sa katawan, pero ang espiritu parehas pa rin. What's the point of that? Ang Ama natin sa langit ay Ama ng mga espiritu. Kaya tama lang na ang kanyang palo sa atin dumidiretso hindi lang sa labas, kundi hanggang sa buto. Nagpapabago ng isip, nagpapabago ng puso. Ano nakasulat ba? 1 John. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niya mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hindi ba sa hindi mo mahal ang Diyos? Wala sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Pastor, baka ang ibig sabihin yan is baka hindi natin mahal ang Diyos. Ba't sino bang tao magmamahal sa Diyos? Hindi ba nagmamahal tayo sa Diyos sapagkat siya ang una nagmahal sa atin? Kung binigyan ka ng Diyos ng bagong puso para mahalin sa Kanya, mahalin siya sapagkat tinuli ka niya, hindi ka ba magmamahal sa Diyos? Di ba? Kung kaya't, mga kapatid, nung tayo ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, nung tayo binuhay na dati tayong patay sa mga kasalanan, sinabing sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Alam mo bakit hindi sa gawa ang kaligtasan? Sapagkat hindi nauuna ang gawa, nauuna ang puso. Di ba? Sapagkat yung biyayang nagligtas sa atin, sa verse 5, dati tayong patay sa kasalanan na binuhay tayong kalakip ni Kristo. Hinugot tayo mula sa sanlibutan, pinalaya tayo kay Satanas, at ang lahat ng implikasyon ng Ephesians 2:1-3 ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng verse 4 and verse 5 para maintindihan natin yung verse 8 na sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. When you believe on Jesus, you walk by faith, you live by faith. At hindi yun sa mga gawa, at hindi rin yun sa inyong sarili. That's why I argue na ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi galing sa tao. Maliwanag, hindi sa inyong sarili. Maaring ang tao ay nakapag-decide ng malaya para sumampalataya kay Kristo because, una sa lahat, binigyan na siya ng bagong buhay ni Kristo sa verse 5 and verse 4. Diba? Otherwise, ang tao lalapit lang sa Diyos kasi may kailangan. He will not have the power to deny himself, take up his cross, pumasok sa makipot na daan, no? At ito'y ma-reveal sa mga susunod na sitwasyon ng buhay niya. Di ba? That's why ang kaligtasan ay sa biyaya lang at hindi sa gawa ng tao, na hindi dahil sa sarili ng tao. Because when you become a Christian, you will suffer as a Christian. At pagka pinaghihirap ka bilang Kristiyano, maraming hindi makakatagal. They will leave their churches, they will leave the faith, they will compromise. Luluhod sila kay Satanas, sasamba sila sa Diyos-Diyosan. Think of that. See, kaya nga hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya alam mo yun, kung bakit hanggat may natitira pa sa ating kayabangan, dinudurog tayo ng Diyos. Is the reason because parang kaluwalhatian sa Diyos. Kasi sabihin natin, binago natin ang sarili natin, anong kasunod nun? Babalik tayo sa dating sarili natin. Maliban na ang Diyos ang magtayo ng bahay, lahat na nagtatayo ng bahay ay nagpapagod lang sa wala. We have tried it many times. Alam natin ang doktrina. Alam ko ang doktrina simula pagkabata. Maaaring hindi ko naikot lahat ng relihiyon, pero I'd been an atheist
when I was in college. Totoo. Uupo ako dyan, mangangaral dito ang tatay, nandyan ako, kinukontra ko sa isip ang lahat ng pinangangaral. Kung 4 na taon ako sa URS, 4 na taon akong hindi naniniwalang may Diyos. Totoo. Because sa palagay ko, I am scientific. I think na ako'y intelligent. That I can prove the world by science. And of course, mahilig ako sa logic and arguments. So pwede, nauupo ka sa pangangaral and then you will listen and then... Pero alam mo, iniisip ko noon, naliligaw lang ako ng landas. Iniisip ko, Kristiyano naman talaga ako. But think of that. Kristiyano pero walang Diyos. Later ko na-realize, hindi ako Christian. Because kahit nung nakabalik na ako, lahat sinuko ko na yan, it's still nandyan pa din. Totoo. Inaatake ko, gumagamit ako ng salita ng Diyos na parang sa paraang legalistic na pagbasa. At hindi ko makita ang puso ng Diyos para sa akin. Nibasa ako ng basa ng Bible, hindi ko magets kung bakit sinasabi ng Biblia na mahal ako ng Diyos, na hindi ko nararamdaman ang yakap ng Diyos sa akin. Pero alam ko, the promises are there. The promises are there. Alam ko si Jesus Christ namatay para sa aking kasalanan. Until that time na nagkaroon ako ng kabigatan ng puso, hindi dahil sa hindi ako ligtas. Totoo. But because hindi pa ako pinatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan. Alam ko ligtas ako. Sabi ko, I prayed a prayer when I was 6 years old. Pinag-pray ko na yan. Sinabi ko, iligtas ako ng Panginoon. At sabi doon, sino mang sumampalataya, maliligtas. O, diligtas ako. But I don't see the work of God in my life. I cannot overcome. Kahit na sinasabi kong tayo'y naligtas sa biyaya, ginagawa ko yung mga bagay na parang sumusunod lang ako ng kautusan. And the worst of all, kahit anong gawin kong kasalanan, hindi ako pinaparusahan ng Diyos. Of course, nahihirapan ako. Sino bang hindi nahihirapan? Pag hindi ka nag-aral, babagsak ka. Simple as that. Kapag yung pang-tuition mo, hindi mo binayad pang-tuition at nilagay mo sa computer, dahil addict ka sa computer, natural, hindi ka makapagbabayad. Natural yun. Palo ba ng Diyos yun? Hindi palo ng Diyos yun. Gumawa ka ng masama, aani ka ng masama, automatic ba palo ng Diyos yun? Pero alam mo, bakit importante ang palo ng Diyos? Because yung palo ng Diyos naglilid sa tao sa kabanalan. Totoo. Maraming tao ang dumadaan sa kahirapan and yet hindi sila nagiging banal sa kanilang kalooban. And I found out. Totoo. Ang verse na nagligtas sa akin, Hebrews 12. Some of you will say John 3:16, Ephesians 2:8 and 9. Pero sa akin, nag-convict sa akin, Hebrews 12. Na kung ang salita ng Diyos may power, dapat babaguhin ako nito. By simply trusting in Jesus, and yet hindi ako nababago. Dapat hindi ko na ginagawa yung mga ginagawa ko. By simply trusting Jesus, pero iba ang ginagawa ko, and I don't have the desire. And sa lahat ng yan, hindi ako pinapalo ng Diyos inside. Tandaan natin, lahat ng kahirapan sa katawan, may resulta yan, may lusot yan. Kahit ang masamang tao, nakakalabas ng kulungan. Hindi ba? Pero does it mean na bago ang puso niya? No. Lahat yan may remedy. Nabaon ka sa utang, may lusot yan. Pero does it mean hindi ka na mag-iimbot? You see, at yun ang umiikot sa aking isip that time, when I am burdened by my sin, at sumuko ako, hindi ako ligtas.
hindi ako ligtas. Now, gusto kong ituro sa inyo yung verse. Because pinag-uusapan natin yung kabanalan ng Diyos. Hebrews 12. Verse 10. Bisa natin sa verse 7. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, nagkaroon tayo ng mga ama ng ating laman, o human parents, human discipline, upang tayo'y parusahan at sila'y ating ginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang taong hindi ligtas, kahit dumaan yan sa maraming parusa, na sabihin nating parusa ng Diyos, hindi yan matututong matakot sa Diyos. Malalaman mo pag pinapalo ka ng Diyos at anak ka ng Diyos, kung yung palo na nararanasan mo, palo in a way is nagtuturo sa iyo na irespeto mo ang Diyos, nagtuturo sa iyo. Ang unsaved, habang lalong nahihirapan, lalong lalayo sa Diyos, sisisihin niya pa ang Diyos, lalabanan niya ang salita ng Panginoon. But there is a strange effect na tanging mga taong nakakadama lang ng Diyos ang magkakaroon ng takot sa Diyos. At wala ako nun. That time. Sa dami ng kahirapan, nakakalusot ako kasi alam ko matalino ako. Pero hindi ako natatakot sa Diyos. Tuloy. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Yung mga magulang natin sa lupa, pinarusahan nila tayo ayon sa gusto nila. Ngunit siya, ang Diyos, ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. At mula sa pagkatakot sa Diyos, mula sa respeto ng Diyos, respeto sa Diyos, ang Kristiyano kapag pinarusahan ng Diyos, natututong lumakad sa banal na pamumuhay. Mga tao sa impyerno, kahit nasa matinding kaparusahan na, ang unang hahanapin tubig na malamig. Walang taong nagsisisi sa impyerno. Akala mo nagsisisi ang mga tao sa impyerno? Sa Great Tribulation, pag nagbagsakan ng mga bituin, lalo silang magagalit sa Diyos at lalo nilang magsasalita ng masama sa Diyos. Akala mo ang sobrang kahirapan magtutulak ng tao sa Diyos? Lalo niyang sisisihin ng Diyos at ilalagay niya ang hustisya sa kanyang kamay. Minsan magsasabi, sana hindi na ako sumampalataya sa Diyos. Pero mga anak ng Diyos, bawat tapik ng Diyos ay magbabalik sa Kanya sa daan ng kabanalan. And that is a strange effect na tanging makikita mo lang sa mga anak ng Diyos. At during that time, wala ako niyan. Marunong lang talaga akong sumunod sa programa dahil simula pagkabata, nasa simbahan na ako. Natuto lang din talaga ako mag-submit sa mga bosses. Dahil natuto rin naman ako magtrabaho na may administrator sa harapan ko, may foreman sa taas, may engineer sa taas. Natuto rin naman ako mag-submit at huwag magpasaway dahil sa takot na huwag mawala ng trabaho. Pero takot sa Diyos, sa taong hindi takot sa Diyos, may mga parte ng bahay niya na hindi nakikita ng Diyos. And let alone may mga parte ng puso niya na sa palagay niya, wala ang Diyos yan. Hindi niya nakikita yan. Hindi niya alam ang iniisip ko. Etong bahay, itong kwarto na to, ako lang tao rito, wala ang Diyos dito.
And sabi ng hangal, walang Diyos. Tuloy natin. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos, ito na, namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Alam mo, malaman mo, kapag pinalo ka ng Diyos, ang mahirap doon yung pagsasanay sa katuwiran. Pero pagkatapos noon, anong bunga ng palo ng Diyos? Kapayapaan. Of course, again, merong strange effect yon sa mga anak ng Diyos. Di ba? Yung magiging mapayapa ka na sa daan ng Diyos. Bakit ba tayo sumusuway? Because yung daan ng Diyos, hindi tayo at peace doon. Di ba? Ito ang daan na gusto ng Panginoon, ipinapakita na sa iyo makipot. At ang sabi mo, diyan ako dadaan. Sikip-sikip diyan eh, ito maluwag oh. Hindi ako dadaan diyan, nakaka-stress diyan sa daan na yan. Nakakalungkot sa daan na yan. Ayoko diyan. Dito ako at peace. O sige, diyan ka dumaan. Diba? Kaya yung pagtutuwid ng Diyos, nagtuturo sa atin yun na maging at peace tayo sa katuwiran ng Diyos. Na kung ano yung mahirap sundin kay Kristo, ayos lang. I have peace like a river in my soul. Yun ang epekto ng palo ng Diyos. Na every time may tinutuwid ng Panginoon ng Kristiyano, nagiging payapa siya dun sa, okay, tandaan ng Diyos. Be still and know that I am God, your God. And wala ko ng mga bagay na yan. So sabi ko, baka mabiyaya lang ang Diyos, kaya hindi niya ako pinahihirapan. And then I remember sa Book of Psalms, na yun talaga ang nagselyo ng kabaong sa akin. Mapalad ang taong itinutuwid ng Panginoon, sapagkat bibigyan niya siya ng kapahingahan sa panahon ng kabagabagan. Habang ang hukay ay inuhukay para sa mga kasalanan. Nisip ko, kung hindi ako pinapalo ng Diyos na umiepekto sa akin sa banal na pamumuhay, kung hindi ako pinapalo ng Diyos na hindi nagtuturo sa akin na matakot sa Kanya, na mentras ako natututo sa Bible, lalong tumitigas ang ulo ko. Na habang natututo ako sa banal na kasulatan, lalo kong ginagamit ang biyaya ng Diyos na lisensya ng kasalanan. At lalong hinahanapan ko ng shortcut, yung maliwanag na daan ng Panginoon. Inihahanda na ng Diyos ang aking hukay. At doon ko sinabi, mahabag ka sa akin, Panginoon. Ako'y makasalanan. Because at that moment, I cannot save myself. Walang talata ang magliligtas sa akin. Sapagkat alam ko lahat ng talata. And at that moment, naalala ko ang krus ni Kristo. Jesus Christ came into the world to save sinners. Naalala ko yung araw na yan na parang kahapon lang. And since then, natutunan ko na yung mga bagay na hindi ko natutunan sa kababasa ko ng Bible. Since then, yan ang lagi kong preaching, that a man must be born again. Of course, yung sasabihin ninyong kayo'y sumampalataya kahit si Satanas sumasampalataya. Of course, sasabihin ninyo na kayo'y nagsisi. Kahit sinong taong nakikiusap, magsisisi din. But what we need is a new heart.
A new mind. Because maaaring ang ating panlabas, kahit anong dialysis natin, lahat ng drugs na sinunghot natin nasa sistema na natin, at lahat ng alak na ininom natin nasa sistema na natin, lahat ng pinanood nating malaswa at masama ay nasa isip at puso na natin at nagpabago na ng ating mga buhay. Na lahat ng ginawa nating paglabag sa kalooban ng Diyos nakaukit na sa lahat ng ating pagkatao. But still, kung babaguhin ng Diyos ang puso ng tao, bababa ang langit at mapupuspos ng kaluwalhatian ang iyong kaluluwa. When you meet Jesus. At yan ang ebanghelyong ipinangangaral natin kung bakit walang masamang tao na hindi patatawarin ng Diyos. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi panlabas. Ito ay panloob. Ang pagsisisi ay hindi panlabas, ito ay panloob. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi panlabas, ito ay panloob. Anong sinasabi ng banal na kasulatan na kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon mo? Bibig. Very good, gusto ko yan, bibig. At sasampalataya ka ng buong puso. Hindi kalahating puso na yung kalahating puso ititira mo sa dati mong buhay. At hindi 1/4 na puso na magtatago ka ng puso para sa iyong sarili. Ang pagiging Panginoon ni Jesucristo sa ating buhay ay pananampalataya sa Kanya ng buong puso. Ikaw ay maliligtas. Napakaganda. Yan ang mga tao na sinasanay natin sa simbahang ito. Sabi ko sa Panginoon, and from there, totoo, ang Diyos na mamalo. At hindi basta na mamalo, nagtuturo ng kabanalan. Totoo. At hindi basta na mamalo, nagtuturo ng takot sa Panginoon. At hindi basta na mamalo, nagtuturo ng pagsasanay, ng kapayapaan sa katuwiran. Sabi mo, tagal mo ng Kristiyano, hindi ka sanay lumakad sa kalooban ng Diyos. Isa lang question dyan, hindi ka ba pinalo ng Diyos kahit isang beses? Di ba ang palo ng Diyos nagre-resulta ng kasanayan? Di ba? But you have to look to Jesus. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. At tayo'y nakakabahagi lang ng kanyang kabanalan. Ngayon, bakit ko tatalikuran si Kristo? Hiwalay kay Kristo, ako'y masamang tao, para lang akong baboy nakakatahin. Kung tayo'y nakikibahagi lamang sa kabanalan ng Diyos, bakit mo tatalikuran ng Diyos? Bakit mo lulubayan ang salita ng Diyos? Lumabas ka sa anino ng Diyos, walang kabanalan. Kung tayo'y kabahagi lang, hindi ba nakakapanlumo sa puso na halos ang bituka ko ay parang binabaliktad sa kaisipan na tayo'y nakabahagi sa kabanalan ng Diyos pero sinusuway natin ng Diyos? Oh Panginoon, mahabag ka sa amin. Kaya bakit ako nananatili kay Kristo? Sapagkat hindi ako mabuti. Si Kristo ang mabuti. That's why ayokong tumingin kahit saglit. Baka hindi na ako makatingin uli. Nalala ko yung kanta ni Aerosmith. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. 'Cause I miss you and I don't wanna miss a thing. Alam ba't naalala ko? Sapagat yun na ekspresyon ng taong nagmamahal. Ayokong, baka mamaya pagpikit ko mawala ka na eh. Baka pag natulog ako, pagkagising ko, parang kagaya ng isang linggong pag-ibig. Natulog ako na ikaw ay kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. Alam mo, totoo,
kung bakit ititingin mo ang mata mo kay Kristo, hindi dahil baka mawala si Kristo. Kung hindi baka mawala ka. Si Kristo ay palaging tapat. Sabi ng Panginoon, at ang mga tupa ko ay nasa aking kamay at walang makakaagaw niyan sa aking kamay. Totoo. At may nagsabing pilosopo, paano kung tumalon yung tupa sa kamay ni Kristo? Ang sagot ko, tumalon siya sapagkat hindi siya kay Kristo. Bakit ang sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig? Diba? Bakit ka titingin kay Kristo? Baka umalis si Kristo? Baka itakwil ka niya? Baka umalis siya? No! Tayo ay mga sumasamba sa Panginoon at walang pagtitiwala sa laman. Kaya kung ako lang sa sarili ko, mawawala ko ang kaligtasan ko. But I trust Him na hindi niya iwawala ang aking kaligtasan. Hindi ko iniingatan ang aking sarili, iniingatan niya ako. Pero paano kanya iingatan kung hindi mo talaga sigurado kung nasa kanya ka ba talaga? That's why pinangangaral sa ating ito na ang pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon. Bakit? Paano magiging relihiyon yan? Kahit baptist ka pa. Pero kung hindi si Kristo, nagbago ng puso mo, hindi ka ligtas. Kung wala kang buhay kay Kristo. At yung buhay na yan ay nagbabago ng buhay. Na ikaw ngayon ay lumalakad na sa pananampalataya. That's why sinabi ni Kristo, if ye continue in my word, indeed, ye are my disciples. Diba? Why? Sapagkat si Kristo mismo, kumpiyansa siya na yung kanyang salita nagbibigay buhay. Di ba? Sabi ng mga alagad, yung salita mo mabigat, sino makikinig dyan sa ganyang pangangaral? Ang sabi ng Panginoon, kahit ba kayo ba natitisod kayo sa mga salitang yan? Paano kung makita niyong umakyat ako sa langit? Ang laman ay walang napapakinabangan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay spirito at ito'y nagbibigay buhay. Kung kaya't sabi ng mga Hudyo sa John chapter 8, oy kami, sumampalataya na kami. At sinabi sa kanila ng Panginoon, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, kayo'y mga tunay kong alagad. Hindi dahil nasa pagpapatuloy ang pagiging alagad ni Kristo. Kung hindi alam mo ito yon, kung talagang tinatanggap mo yung salita ni Kristo, may espiritu yan at may buhay yan. Mahahayag yan sa iyong buhay. At sa kung anong espiritu ang kumukontol sa buhay mo, yung espiritu ba na gumagawa sa anak ng pagsuway? O yung espiritu na nangunguna sa mga anak ng Diyos? Kahit si Kristo, kumpiyansa siya sa kanyang aral. Sumampalataya kayo? Alam nyo ba yung pangangaral ko sa inyo? Espiritu yan. Buhay yan. Let's see. Tignan natin ang espiritu at tignan natin ang buhay. But if we continue in His word, tunay nga kayong mga alagad ni Kristo. There will be ups and downs. But still, tandaan natin, binubura ng Panginoon yung tayo. Susunod kong pangangaral sa inyo yung patungkol sa pagsasanay ng mga pinabanal. But before that, alala ko bigla, anong connection nun sa binasa natin? Lahat ng pinangaral ko ngayong umaga, anong kinalaman dun sa paksa natin? Bumasa tayo sa Efeso 2, talatang 18, sapagkat sa pamamagitan niya, ni Hesukristo, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi mga kababayan kasama ng mga banal.
Yan yung mga sinasanay sa iglesia. Yan yung natututo sa paglilingkod. Yan yung nagiging instrumento sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Yan. Yung mga hindi na taga-ibang lupa. Yung mga kasama na sa sambahayan ng Diyos. Yung sa pamamagitan ng isang espiritu ay may paglapit sa Ama. Yan ang mga banal. Tapos ano pa? Na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. May connection ng ating kaligtasan at pagiging bahagi sa iglesia. Na yung mga ibinilang sa sambahayan ng mga banal ay itinatayo ng Diyos para maging isang templong banal, ang tahanan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Iyan ang iglesia. Kaya 'di ba? Kaya kahit batuhin na ako ng ibang mga Baptist, I will say mga modern na mga Baptist, hindi ako naniniwala ng Kristiyanong hindi kabilang sa iglesia. Kung mag-aaral lang sila mabuti, walang nangaral ng ganyan ng mga Baptist na pwede kang ligtas ka, tapos bahala ka kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo. Walang nangaral ng ganyan sa mga sinaunang Baptist, ng unang panahon. Na hindi yan ipinangaral ng mga apostoles. Basahin mo. Diba? Pinasa natin mula 18 hanggang 20. Kung ibinilang ka ng Diyos sa sambahayan ng mga banal, itinatayo ka sa ibabaw ng mga apostol at ng mga propeta para sama-sama tayo maging templo. Anong silbi nagpa-order ka ng sobrang graba tapos yung sobrang graba hindi sinama sa pagtatayo ng bahay? Di ba tinatapon din yun pagkatapos? Di ba? Babalik si Kristo, babalikan niya ang kanyang iglesia. At ito ang sunod natin pag-uusapan. Kung kaya tayong mga pinabanal dahil kay Kristo ay dapat sanayin. Yun ang kasunod natin pangangaral o binang Diyos. Sana mamayang hapon, uusapan natin. Manalangin tayo.